Nagsisimula ang chapter na ito habang mag-isang naglalakad si Theo, nalaman natin na noong nakaraan, nang sumali siya sa Castle Guard. Kasama siya noon sa patrol team, na responsable sa mga kadudadad ang gawain na ipinapasa sa isang underground na organisasyon na tinatawag na mga rats. Ang mga rats na ito ang gumagawa ng lahat ng maruming gawain ng kaharian upang mapanatili ang balanse. Balak niyang lapitan sila sa pamamagitan ng mga middlemen para tingnan kung tatanggapin nila ang trabaho. Habang naglalakad siya, napansin niya ang ilang mga babaeng nakabitin sa mga bitayan. Ngunit agad din siyang nakarating sa middleman na nagdala sa kanya sa mga rats. Ipinakilala ng middleman si Theo sa grupo, na may kasamang isang batang babae at isang taong tinatawag na Fox. Nagulat si Theo nang makitang may kasamang isang tao mula sa iginagalang na pamilya na sangkot sa ganitong kadudadad ang gawain. Ipinaliwanag ng middleman na natalo si Fox ng lahat ng kanyang pera sa pagsusugal. Ipinagbili ang lahat, at tumakas kasama ang ibang tao, iniwan ang kanyang asawa. Umupo si Theo at diretsyong tinanong sila. Ikinuwento niya ang plano ng lungsod na bawasan ang tulong sa pagkain para sa mga refugee, na maaaring humantong sa mga kaguluhan. Binigyang diin niya na mas mahirap paalisan ang mga tao kung lalong lumala ang kaguluhan sa lungsod. Tinanong ng middleman kung ano ang dapat nilang gawin. Diretsyong sinabi ni Theo na kailangan nilang ikalat ang balita na ang kanlurang rehiyon ay tinatanggap ang mga walang armas na tao. Malugod na tinatanggap ng lokal na Panginoon ang mga refugee. Sinabi niya sa kanila na gawing parang totoo hanggat maaari, at pinilit na ikalat ang balita na ang mga mersenaryo at mga barko ay darating dito sa loob ng 3 araw upang takutin ang mga tao. May nagsalita na nagsabing kung walang mga mersenaryo, hindi maniniwala ang mga tao sa tsismis kahit gaano pa ito kapanipaniwala. Tiniyak ni Theo sa kanila na darating ang mga mersenaryo. At may nagtanong ng malakas kung may talagang taong handang tumanggap sa kanila. Sa kanlurang rehiyon, binatukan ng middleman ang ulo ng tao, ipinapaalala sa kanya na iyon mismo ang dahilan kung bakit sinusubukan nilang akitin ang mga tao. Patungo sa kanlurang rehiyon, sinabi niya sa lahat na ang kanyang amo ay maraming pera, kaya magkakaroon sila ng malaking sahod kung magagawa nila ng tama ang trabaho. Lahat ay masigasig na narinig ito, at sabik na magsimula. May batang nagtanong kung sasali ang nakababatang kapatid. Sumagot siya nang may kumpiyansa na hindi niya kailangan ng tulong ng kahit sino para sa trabahong ito. Ipinaalala ng bata na iniutos ng hari sa mga sundalo at mga kabalyero na patayin ang mga mangkukulam sa oras na makita, inilalagay sa panganib ang bawat babae na mahuli ng mga bantay. Pagkatapos ng lahat, mas gusto nilang magkamali ng pagpatay kaysa hayaang makaligtas ang mga tao. Biglang pumasok sa isipan ni Theo ang mga babaeng nakita niyang nakabitin sa mga bitayan sa labas ng lungsod. Lahat sila ay mga mangkukulam. Nagsimula siyang magdasal na maging hari na agad si Prinsipe Roland dahil siya lang ang makakapag-ayos ng gulong ito. Ang balita tungkol sa isang barko na papunta sa kanlurang rehiyon ay kumalat na. At iniisip na ng lahat ang paglipat doon. Habang excited ang dalawang babae na ito tungkol sa pagpunta sa kanluran. Napansin ng batang babae ang isang bagay sa kanyang palad. Isang itim naman siya ang nagsisimulang lumitaw. Biglang nagkagulo sa mga troda habang nagsimula ng dumadaing sa sakit ang mga tao. Isang kakaibang bagay na parang sakit ang kumalat sa kanilang mga katawan at nakiusap sila na huwag silang pabayaan. Sa labas ng simbahan, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon habang ipinangangaral ng mga pari na ang mga mangkukulam ang sanhi ng impeksyong ito. Ipinangako nilang lilipulin ang mga mangkukulam, at tiniyak sa mga naguguluhang tao na hindi mananahimak ang simbahan. Inanunsyo ng pari na nakagawa ang simbahan ng isang banal na gamot. Nabuhayan ng pag-asa ang mga tao, ngunit sinamantala ng pari ang pagkakataon upang hikayatin silang magpakasakdal sa simbahan upang matanggap ito. Mabilis na ipinakita ng mga desperadong tao ang kanilang kahandaan na ibigay ang lahat sa simbahan para sa kaligtasan. At hindi man lang nila pinagdudahan ang sinabi ng pari. Samantala, napansin ni Margaret na kaina-hinala ang ideya na ang mga mangkukulam ang sanhi ng salot na ito. Pagkatapos ng lahat, kayang mabilis na neutralisahin ng banal na bato ng paghuhukom ang kapangyarihan ng mga mangkukulam. Kung wala iyon, matagal nang nalipol ang buong rehiyon sa paligid ng banal na lungsod ng Hermes.
Ang unang biktima ay natagpuan na nakahandusay sa gilid ng daan. Natatakpan ng mga kakila-kilabot na itim na mancha. Halos mukha na siyang bangkay. Mukhang ito rin ang laso na sinabi ng Papa kay Pari Main. Ang isa na dapat gamitin sa King City. Kumakalat ito sa pamamagitan ng isang nabubulok na bangkay na dumadaan sa hangin. At maaaring makahawa sa sinuman kahit hindi inumin. Kaya pala ang simbahan lang ang may lunas dito. Wala pang kaalaman ng dalawa tungkol sa sakit. Kaya nag-iisip sila kung ano ito. Binanggit ni Theo na walang herbal treatments ang gumana. At ang dugo ng mga tao ay naging itim ng hindi maintindihan. Ibinunyag niya na ang ilang mga refugee sa labas ng lungsod. At maging ang mga pinadala niya sa mga barko papunta sa bayan sa hangganan. Ay nahawa na rin sa sakit na ito. Ipinaliwanag niya na dahil sa makasariling mga desisyon ng mga rats. Hindi nila sinasadyang isinama ang mga nahawa ang tao sa mga barko. Hindi niya sila sinisisi. Dahil inabisuhan lamang niya sila tungkol sa pakikipagtulungan sa mga maharlika ng lungsod ng hari upang ilipat ang mga refugee palabas ng lungsod. Kaya natural nilang isinama ang mga nahawa para sa kaligtasan ng lungsod. Sinabi ni Theo na pansamantala niyang itinigil ang paglipat ng mga refugee. Ngunit ang mga barkong naglalayag na ay maaaring may mga nahawa pang tao. Kaya't sinabi niya sa babae na iulat kay Prinsipe Roland na may mga nahawa ang tao papunta sa kanilang lugar. Kaya dapat silang maghanda. Tiniyak ng babae na may gagawin na siya dahil mabilis kumalat ang mga mensahe sa mga mangangalakal. Samantala, sa bangkan na may sakay na mga refugee, nagsisimula ng magkasakit ang mga tao. Napansin namin ang parehong batang babae mula kanina na nasa bangka, at may isa pang batang babae na nagbibigay sa kanya ng tubig. Isang lalaki ang nagbabala sa batang babae na huwag masyadong lumapit sa may sakit dahil kumalat na ang mga marka sa kanyang leeg at hindi na siya magtatagal. Kumbinsido siyang lahat sila ay mapapahamak na siyang nagpaluhas sa batang babae. Kahit ilan sa mga tauhan na nagdadala sa kanila ay nahawa na rin sa sakit. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, naniniwala ang babae na maliligtas sila pagdating nila sa kanlurang rehiyon. Biglang sumulpat ang isang lalaki, sinasabing wala ng silbi kahit saan pa sila magpunta. Isang lalaki ang pumagitna, sinasabing hindi ito walang silbi dahil nasa panig nila si Prinsipe Roland. Ang susunod na eksena ay dadalhin tayo sa bayang malapit sa hangganan kung saan tinipon ni Knight Carter ang mga sundalo. Hinihimok silang huwag magpabiye dahil malapit nang dumating ang mga refugee mula sa silangang rehiyon. Si Prinsipe Roland ay seryoso rin sa sitwasyon. Lalo na nang malaman niyang may mga may sakit na parating sa bayang malapit sa hangganan, at nakapaghanda na siya para rito. Si Lily ay bihasa na rin sa proseso ng pagdisinfect at sabik na tumulong sa paggaling ng mga may sakit na parating. Naitayo na ang mga kampo ng klinika ng maaga, at dumating na ang mga nahawa mula sa mga barko. Sila ay inihatid sa mga tolda, kung saan maingat na ginagamot ni Sister Lily ang mga ito. Upang maiwasan ang takot at mapanatili ang kaligtasan, tinatakpan ang mga mata ng mga biktima upang hindi nila makita si Lily. Na masipag na nagtatrabaho sa likod ng isang counter. Nagpatupad din ang prinsipe ng sistema upang maiwasang lumapit ang mga biktima kay Lily. Tiyakin na ligtas silang magamot mula sa kabilang panig ng counter. Ang unang pasyente ay isang sundalo mula sa bayan sa hangganan na sakay ng barko. Agad na sinimula ni Lily ang proseso ng pagpapagaling, habang pinagmamasdan ni Prinsipe Roland. Nang matapos siya, tinanong ni Roland kung tapos na siya, at kinumpirma ni Lily na tapos na. Pagkatapos ay tinanong ng prinsipe ang pasyente kung ano ang nararamdaman niya. Sa una, sinabi ng sundalo na medyo maayos ang pakiramdam niya. Pero labis siyang nagulat nang malaman niyang si Prinsipe Roland pala ang nagsalita sa kanya. Agad na bumati ng saludo ang sundalo sa prinsipe, na may malaking ngiti sa kanyang mukha, na nagsasabing napakaganda ng pakiramdam niya. Lumingon kay Lily, humingi ng paglilinaw ang prinsipe. Ipinaliwanag niya na ang mga sintomas ay hindi karaniwan sa salot. Ang mga itim na marka ay sanhi ng sepsis na nagiging sanhi ng cyanosis. Kahit na napatay na ang bakterya ng Yersinia pestis, ang mga spot na ito ay nangangailangan ng oras upang bumalik sa normal. Sinabihan ng prinsipe ang sundalo na tipunin ang iba pang mga sundalo, at dalhin sila ng 10 sa bawat pagkakataon. Tumango ang sundalo bilang pasasalamat, pinasalamatan si Nana sa kanyang pagpapagaling.
Ngunit itinama siya ni Prinsipe Roland, sinasabing si Lily, hindi si Nana. Dahil si Nana ang humaharap sa mga sugat na may pagdurugo. Nang marinig ito, mabilis na nagbigay ng respeto ang sundalo kay Sister Lily, na labis na nagpasaya sa kanya. Marahil ito ang unang pagkakataon na mukhang relaxed at natural si Lily, dahil karaniwan siyang nagpapakita ng pagiging matigas ang ulo. Pero bumalik agad siya sa pagiging matigas ang ulo habang bahagyang namumula. Ipinilit niyang ayos lang siya. Hindi niya kailangan ng anumang kredito. Pero tinukso siya ni Prinsipe Roland, tinanong kung bakit siya namumula kung ganoon. Hinimas ng prinsipe ang kanyang ulo, at dito dumating si Nightingale. Nagsasabing may nakita siyang kakaibang pangyayari. Ipinaliwanag niya na may mga senyales ng mahika sa dugo ng mga tao. At labis na nagulat ang prinsipe nang marinig ito. Ipinagpatuloy ni Nightingale ang paglalarawan kung paano, sa ilalim ng ulap, parang mga bituin sa kalangitan ang nakita niya. Isang bagay na hindi pa niya nakikita na may ganoong kaliit na mga kumikinang na mahika. Habang sinusuri ng prinsipe ang mga bagay sa ilalim ng mikroskopyo, nakita niya ang mga maliit na nilalang na puno ng mucus. Ibinunyag ni Nightingale na dahil ang anumang may kaugnayan sa mahika ay dulot ng mga mangkukulam o may kinalaman sa simbahan. Tiyak niyang ito ay kagagawa ng simbahan, katulad ng mga Pildores na iyon. Samantala, agad na inatake ng mga nilalang ni Lily ang mga maliit na nilalang at sinimulang kainin ang mga ito. Nagtayo rin ang prinsipe ng pangalawang gusali kung saan pwedeng gamutin ni Nana ang mga malubhang sugatang pasyente. Kumpiyansa siyang malalampasan nila ang epidemya na ito sa tulong ng kanilang dalawang magagaling na babae. Umasa siyang balang araw ay makatatayo sila sa entablado, tinatanggap ang palakpak na karapat-dapat sa kanila, sa halip na tahimik na gumagamot sa mga kubol na iyon. Napansin ng prinsipe na inaantok na si Nightingale. Nang subukan niyang gisingin ito, nagsimula itong magsalita ng mga tila walang kaugnayang bagay. Ngunit may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha habang inihayag na magkakaroon ng bagong miyembro ang samahan ng mga mangkukulam. Habang dumarating ang dapit hapon, makikita natin ang parehong babae na nakaupo sa lupa. Isang sundalo ang mabait na nag-alok sa kanya ng pagkain, at siya'y nagpasalamat ng taos puso. Medyo nalilito pa rin siya sa pangangailangan ng suot na piring bago pumasok sa tolda. Ngunit pagkatapos ng misteryosong paggamot, siya at ang iba pa ay mas magaan na ang pakiramdam. Luha ng tuwa ang umaagos sa kanyang mga mata dahil nagpapasalamat siya na maayos na ang lahat ngayon. Ang tanging nais niya ay magpatuloy sa pamumuhay ng ganito, sapagkat napakahirap ng kanilang buhay noon. Lalo na ang pagkawala ng kanyang ina at ama. Ngayon, ang gusto na lang niya ay manatiling buhay kasama ang kanyang kapatid. Tila isa sa mga batang babae ay isang mangkukulam. At ito ang dahilan kung bakit binanggit ni Nightingale na may bagong mangkukulam na darating. Tamang-tama, siya'y lumitaw sa likod ng magkapatid. Ipinakilala ni Nightingale ang sarili bilang isang mangkukulam, na labis na humanga sa bata. Na agad namang nagpakilala bilang Lucia White, at ipinahayag agad ang kanyang kagustuhang sumali sa samahan ng mga mangkukulam. Pumayag si Nightingale at inalok siyang iuwi. Binanggit na nais din siyang makilala ni Prinsipe Roland. Kinagabihan sa kastilyo, nakita natin si Prinsipe na sinusuri ang mga materyales na tila may kaugnayan sa kakayahan ni Lucia. Bagaman hindi malinaw ang eksaktong likas ng kanyang kapangyarihan, ginamit niya ang isang tasa upang ipakita ang kanyang abilidad. Nag-aalala siya na baka nasira niya ang tasa, ngunit tiniyak ng prinsipe na okay lang iyon at tinanong kung magagawa niya rin iyon sa ibang bagay. Bago pa siya makasagot, kumulo ang kanyang tiyan ng malakas na ikinahihiya niya. Ngumiti si Nightingale at nagpa siya na kumuha ng pagkain bago bumalik sa pag-uusap. Nagpa siya ang prinsipe na magdaos ng isang piging para sa kanya, at kinagabihan. Nagsama-sama ang lahat ng mga mangkukulam sa hapagkainan upang tamasahin ang pagkain. Formal na tinanggap ni Wendy si Lucia sa unyon at lahat ay nagtipon sa paligid niya. Ang init ng puso ng mangkukulam ay nagpatunaw agad ng puso ng dalaga. Inalok siya ni Wendy ng inihaw na karne, binanggit ang kakayahan ni Anna sa pag-ihaw, na nagbigay ng lakas ng loob kay Lucia na subukan ito. Samantala, siniguro ni Lightning na masilbihan siya ng masarap na alak. Ipinilit na lasapin niya ang gusto niyang dami. Pinalo ni Wendy ang kanyang balikat at sinabing pwede siyang lumapit kung may kailangan siya.
Lubos na naantig si Lucia sa masiglang paligid nito kumpara sa masalimuot na mundo sa labas. Hindi niya mapigil ang madama ang init, na para bang sa wakas ay nakauwi na siya. Samantala, bumalik tayo sa kanyang kapatid na kakatapos lang magising mula sa pagkakatulog. Agad na tinanong ni Lucia kung ano ang pakiramdam niya, at mahina itong sumagot na gutom siya. Tiniyak ng nakatatandang kapatid na maghintay lang doon, at babalik siya agad na dala ang inihaw na isda na ibinigay ni Nightingale. Biglang napansin ng bata na hindi na siya nasa barko. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na narating na nila ang kanilang patutunguhan sa kanlurang rehiyon, ang bayang nasa hangganan. Pinaalam niyang pinagaling na rin siya ng mga mangkukulam sa ilalim ng Lord, at nasa kastilyo sila ngayon. Sinabi niya sa kanyang kapatid na mabait ang lahat dito, anuman ang kanilang kalagayan, at hindi siya itinuturing na dayuhan. Binanggit pa niya na may mga paliguan dito, at si Nightingale ang siyang naglinis sa kanya habang siya'y walang malay. Habang ngumunguya ng tuyong isda, masaya niyang ikinwento kung gaano kaganda ang buhay sa bayan ng hangganan. Biro ng batang kapatid, tinanong niya kung matutulog ba siya kasama ang prinsipe ngayong nagtatrabaho. Na siya para dito. Nagalit ang nakatatandang kapatid, pinisil-pisil ang bata, at tinanong kung sino ang nagturo sa kanya ng ganoong bagay. Mabilis na sinabi ng batang kapatid na ito'y sinabi ng kanilang ina, at ito rin ang dahilan kung bakit hindi pinayagan ng ina si ama na kumuha ng magagandang katulong sa bahay. Mukhang may reputasyon bilang polyhero ang kanilang ama noon. Naisip ni Lucia ang kanilang mga magulang, at nalungkot siya dahil simula nang mamatay sila, wala na siyang lugar na matatawag na tahanan. Ngayon na maaari na siyang manatili dito, nag-aalala siya na baka hindi maging kapaki-pakinabang ang kanyang kakayahan kay Prinsipe Roland. Bagaman kaya raw niyang ibalik ang mga bagay, sa tuwing gagamitin niya ang kanyang kakayahan, kadalasan ay nasisira ang pinaghirapan ng iba. Pati ang tasa ng prinsipe ay naging tambak ng iba't ibang bagay. Mukhang mas nakatuon ang kanyang kakayahan sa pagbabalik tanaw sa proseso ng mga bagay kaysa sa pagsasaayos ng mga nasira. Ngunit tila ginagamit nila ang terminong restore bilang pagbabalik sa orihinal na anyo, hindi pagsasaayos ng nasira. Ngayon, nag-aalala siya na kung makita ni Prinsipe Roland na walang silbi ang kanyang abilidad, maaari silang palayasin ng kanyang kapatid mula sa kastilyo. Dumating ang sumunod na araw, at maraming iba't ibang bagay ang nakalatag sa harap ni Lucia. Hiniling ng prinsipe na subukan niyang ibalik ang unang bagay. Masayang sumunod siya at agad na ginamit ang kanyang kapangyarihan. Samantala, napansin ni Nightingale ang mukhang masayang prinsipe ngayong araw. Inamin ng prinsipe na siya ay nasa sabik dahil sa kakayahan ni Lucia. Maaari silang magkaroon ng konkretong pag-unlad sa industriya ng pag-smelt at paggawa. Nagsimula siyang magdetalye ng mga teknikal na bagay na maging si Nightingale ay napapikit sa antok. Pagkatapos tapusin ni Lucia ang unang bagay, sinabi ni Roland na subukan naman niyang ibalik ang mga ubas at steak, at pabirong pinaalalahanan siya na ibalik din ang ilang steam buns bago maubos lahat ni Nightingale. Tumawa ang dalaga sa kanilang biro at agad na ginamit ang kanyang kapangyarihan dito. Nang matapos siya, inamin niyang wala na siyang natitirang enerhiya. Samantala, sinuri ng prinsipe ang mga steam buns na kanyang inayos. Ipinaliwanag niya na matapos itong singawan, ang gluten proteins ay dumaan sa hindi na mababalik na pagbabago dahil sa mataas na init. Kaya kahit nagilangin mo ito pabalik sa pulbos, hindi na ito magiging kasing pino ng dati. Sa kabila nito, nagawa niyang ibalik ang harina sa orihinal nitong anyo. Tumingin siya sa bakal na ingot at napagtanto na kung ang kapangyarihan ni Lucia ay tungkol lamang sa pagpapanumbalik, dapat itong naging bakal na ore. Sa halip, ito'y nabasag sa pulbos ng bakal at iba pang dumi. Tungkol naman sa steak at mga ubas, walang nagbago. Mukhang nahihirapan siya sa mga organikong bagay o mga nilalang. Mula sa mga pagsubok na ito, napagtanto ng prinsipe na ang kanyang kapangyarihan ay may dalawang aspeto, at nakadepende ito sa kanyang kaalaman. Binigyan din siya ng papuri ni Nightingale para sa kanyang trabaho. Ang kanyang kapangyarihan ay kahanga-hanga, kahit na hindi pa siya ganap na adulto at hindi pa dumadaan sa pagsilang ng mga kakayahan. Agad na inalok siya ng prinsipe ng kontrata sa trabaho, na nagdedetalye ng lahat ng kasama nito. Hindi pinansin ni Lucia ang mga detalye, siya'y masaya lang na mananatili siya rito kasama ang kanyang kapatid, kahit na wala siyang ideya kung ano ang eksaktong hinihingi ng kanyang trabaho.
Tiniyak ng prinsipe sa kanya na ang kanyang tungkulin ay hindi lamang tungkol sa kanyang kakayahan. Ang unyon ng mga mangkukulam ay laging sumusuporta sa kanilang mga miyembro, at bawat isa ay may kakaibang talento. Kumpiyansa siyang matatagpuan niya ang kanyang lugar. Ilang araw ang lumipas, at nasa silid sangguni sila, tinatalakay ang mga plano para sa isang pagdiriwang. Hindi siya sigurado kung kakayanin niya ito, ngunit tutol siya sa lungsod ng hari. Binalaan siya ng prinsipe na magiging iba ito ngayon, dahil lalaban sila sa isang hindi pamilyar na teritoryo, kaya inutusan niya ang lahat na maging sobrang maingat. Ipinakita niya ang mapa, itinuturo ang pulang parisukat sa gitna na kumakatawan sa lungsod ng hari, at ang mga asul na linya na kumakatawan sa mga kanal. Nagbigay siya ng 2 pangunahing gawain. Una, protektahan ang mga mangkukulam at gamutin ang mga refugee, at ligtas silang ibalik sa bayan sa hangganan. Ikalawa, pigilan ang pagkalat ng epidemya sa lungsod ng hari. Ipinaliwanag niya na magtatayo sila ng bantayan sa mataas na lugar sa labas ng lungsod. Ipinaliwanag din niya na ang lungsod ay magiging isang lugar para sa pagmamasid sa mga pantalan. Magpapanggap bilang mga caravan mercenaries ang mga sundalo upang tulungan ang mga gumaling na refugee na makasakay sa mga barko. Si Lily ang itinalagang magpagaling sa mga nahawa. Mag-iipon ng tubig mula sa ilog ang lahat, at lilinisin ito ni Lily upang ipamahagi sa mga may sakit. Binigyang diin niya ang 2 mahalagang bagay. Una, lahat ng sasakay sa barko ay dapat nakainom na ng nilinis na tubig. Pangalawa, huwag kailanman gumamit ng pinakuloang tubig para sa paggawa ng nilinis na tubig. Ang nakakatawa, mas marumi ang tubig, mas mabuti. Dahil sa ganitong paraan, magkakaroon ito ng mas maraming masamang mikroorganismo na papalitan ng mga mikroorganismo ni Lily. Ibinunyag niya na ang epidemya ay dulot ng simbahan, at nagsimulang kumalat ang sakit sa lungsod ng hari. Ipinapahayag ng simbahan na mayroon silang lunas, ngunit ironical na tumatanggi silang ipamahagi ito sa mga residente ng lungsod, dahil nais nilang magmukhang tagapagligtas habang nililinlang ang lahat. Ipinahayag ng prinsipe na kanilang sisirain din ang propaganda ng simbahan. Kumpiyansa siyang magiging maayos ang lahat ngayon, at handa na siyang pabagsakin ang mga kalaban ng tuluyan. Isang usapin na lang ng oras bago niya makuha ang mga ito. Dumating si Theo sa lungsod ng hari at diretsyong sinabi kay Margaret na nais ng prinsipe na ilipat ang lahat ng mga apektadong refugee pabalik sa kanlurang rehiyon. Hiningi niya na magbigay ng maraming barko para sa tuloy-tuloy na transportasyon, imbes na 1 o 2 float lang, dahil ang layunin niya ay mailipat lahat ng mga refugee sa bayan ng hangganan sa loob ng 3 araw. Tinawag ni Margaret itong katawa-tawa. Kahit na mamatay ang kalahati ng mga tao rito, may matitira pa ring hindi bababa sa 5,000. Ang paglipat sa kanila lahat sa loob ng 3 araw ay mangangailangan ng halos 100 barkong panglayag. Ipinaliwanag niya na kahit gamitin nila ang lahat ng barko sa kalakalan, aabutin pa rin ito ng libu-libong gintong royale. Kahit ang mga makinang pinapaandar ng singaw ay hindi makakayang tustusan ang gastos, at bilang isang mangangalakal, hindi siya handang magtamaw ng ganoon kalaking lugi. Mukhang inasahan na ng prinsipe ito, kaya iniabot ni Theo sa kanya ang isang liham mula sa ating bayani, na naglalatag ng lahat ng detalye tungkol sa gastos. Ipinaliwanag din ni Theo na kung hindi nila may lalabas ang lahat ng tao sa loob ng 3 araw, maaaring makialam ang simbahan at magdudulot ito ng gulo. Pagkabasa ni Margaret sa liham, agad siyang nagtanong tungkol sa schedule. Nagtaka si Theo ng saglit, iniisip kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa kaunting ngiti, magalang na tinanong ni Margaret kung kailan nila kailangan maghanda ng lahat ng barko. Hindi tiyak kung ano ang nakasulat sa liham, pero tila may mabuting dahilan upang tanggapin agad ng ganid na ito ang kasunduan. Lumipat ang eksena sa mga fjord, kung saan inaatake ng mga mangkukulam ang mga outpost ng simbahan. Pinangungunahan ang pagsalakay ni Lady Ash at ang kanyang grupo ng mga kaibig-ibig na babae. Pagkakita ng mga palaso, binalaan ni Ash ang kanyang grupo ng mga anti-demon na palaso ang mga iyon, kaya kailangan nilang magmadali. Walang babala, biglang tumalon si Ash sa hangin, lumilipad ng sapat na taas para marating ang mga sundalo sa pader. Sa isang salya ng kanyang espada, nilipol niya sila na tila walang kahirap-hirap. Patuloy siyang nagwawala, pumapatay ng lahat ng nasa kanyang daraanan.
Sinusubukan siyang sundan ng isang kabalyero gamit ang isang espesyal na palaso, pero tinanggal ang kanyang mata ng isang malaking itim na uwak na kahawig ni Maggie. Nagbalikan ang ibang mga babae upang sumali sa laban, at pinangungunahan ni Ash ang kanyang mga kaibigan. Pinaalalahanan sila na kapag nilinis na nila ang lahat ng pari mula sa mga fjord, wala nang matitira para kutsain ang mga mangkukulam gamit ang kanilang mga katawa-tawang paniniwala. Hindi nagtagal, nalipol ni Ash ang buong simbahan. Isang garapon ng mga gamot ang gamulong sa lupa habang ang ating itim na kagandahan ay nakatayo sa harapan ng kabalyerong nawalan ng kamay na may hawak ng garapon. Tinawag siyang demonyo ng kabalyero, isang terminong ayaw niyang marinig dahil sa pang-uusig ng simbahan sa mga mangkukulam. Bilang tugon, inihampas niya ang kanyang espada at pinatay siya ng walang pag-aatubili. Nang nakumpirma na walang natitirang kalaban, tinanong ng iba pang mga mangkukulam kung nalinis na rin ba niya ang buong lugar. Ngumiti siya at kinumpirma na tapos na. Ipinahayag niya na kahit hindi libo-libo ang mga sundalo o ang hukbo ng paghuhusga sa mga outpost sa paligid ng mga fjord, sa pag-aalis sa kanila, nakagawa sila ng puwang para sa kanilang pag-iral at nanalo sa labanan. Nagsaya ang lahat, ipinagdiriwang ang kanilang matagal ng inaasam na tagumpay. Sa Sleeping Island, labis na nasisiyahan si Prinsesa Tilly. Sa balitang matagumpay na napuksa ang simbahan, at inamin niya sa kanyang kaibigan na naihatid na sa kanya ni Maggie ang balita. Tumanggo si Ash, nabanggit na si Maggie ay mas mabilis lumipad kaysa sa bilis ng mga barkong maglayag. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan na si Maggie, at sinabi ni Prinsesa Tilly na umalis na siya papuntang kanlurang rehiyon nang hindi na naghihintay. Ipinaliwanag ni Tilly na si Maggie ay may bagong kaibigan doon, at kung hindi dahil sa labanan laban sa simbahan, mararating na niya ang border town ngayon. Inamin ni Tilly na sa dami ng narinig niya tungkol sa kanila, talagang interesado siya at nais makilala sila anuman ang mangyari. Nagtaka si Ash kung nagkamali ba siya sa pagpayag kay Maggie na manatili doon, ngunit pinakalma siya ni Prinsesa Tilly, sinabing mahusay ang kanyang ginawa. Dagdag pa, sinabi niyang ang tanging dahilan kung bakit sila nakikipag-ugnayan sa kabila ng dagat ay dahil kay Maggie. Binanggit din niya na ipinadala na niya ang kanyang liham na tugon kay Roland Wimbledon, at tinanong niya si Ash kung ano sa tingin niya ang naging tugon niya. Buong kumpiyansa namang sinabi ng kanyang kaibigan na tiyak niyang tinanggihan niyang ibigay ang anumang mga mangkukulam sa kanya dahil mapanganib ang paglalayag sa dagat mismo. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Prinsesa Tilly na mali iyon, na naging dahilan upang mabilaukan si Ash sa kanyang tsaa. Ipinaliwanag ni Tilly na pumayag siya sa kanyang kahilingan at kahit na ipinakilala ng bahagya ang mga kakayahan ng mga mangkukulam na may uri ng suporta sa sulat, at handa siyang magpadala ng ilang mga mangkukulam sa border town. Masayang sinabi ni Tilly na ito ay para sa kapakanan ng paggalugad at kaalaman, at dapat nilang patibayin ang kanilang pagkakaibigan at magtulungan upang umusad. Ngunit, kinahayag pa rin ng kanyang kaibigan ang kanyang pagtutol, kung kaya't muling ipinaalala ng prinsesa na dahil pareho nilang kinamumuhian ng simbahan, ang pakikipagkaibigan sa grupo ni Roland ay isang dagdag na lakas. Ipinilit niyang kung magkaibigan sila, dapat silang maging mabait sa isa't isa. Bukod pa rito, ayon sa ulat ni Maggie, maaaring mas lalong mapaunlad ng isang mangkukulam ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman. Ang pagpapadala ng mga mangkukulam upang mag-aral ay tunay na makakatulong sa Sleeping Island. Pinipilit pa rin ni Ash na sumama. Maaaring mapanganib, ngunit mabilis siyang pinakalma ni Tilly na hindi siya aalis hanggang sa makumpirma ang lahat. Binanggit din niya ang galing ni Sister Sylvie sa pagtingin sa mga pagpapanggap, maging ito man ay make-up o mga mahiwagang ilusyon, na nangangahulugang madali nilang matutuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Roland. Ang pinakamahalaga, nagtitiwala si Tilly kay Ash, at sigurado siya na ang kanyang kaibigan ay palaging nasa kanyang tabi kahit gaano pa kalaki ang panganib. Nanatiling tahimik si Ash, hindi sigurado kung paano kumbansihin siya, habang ang prinsesa ay nagpasya na ipagpaliban ang karagdagang talakayan hanggang sa dumating si Maggie dala ang kanyang mga ulat. Sa ngayon, mayroon pa siyang ibang mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Kuryosong tinanong siya ni Lady Ash kung ano ang ibig niyang sabihin. Maya-maya, inamin ni Prinsesa Tilly na sa labas ng mainland ay matatagpuan ang Shadow Island na nasa loob ng mga hangganan ng fjord, isang lugar kung saan nanggagaling ang karamihan ng mga mahiwagang bato na kanilang nakuha.
Ngayong wala na ang simbahan, gusto ni Tilly na personal na siyasatin ang mga guho at alamin kung ano ang mayroon doon. Nang marinig ang pagbanggit ng Shadow Island, tinanong ng kanyang kaibigan kung tinutukoy ba niya ang mga guho na kilala bilang alamat ng Ghost Red River. Kung oo, ipinaliwanag niya kung paano nawawala at muling lumilitaw ang mga guho sa dagat, na may mapanganib na mga agos at mga halimaw sa dagat sa paligid, na nagpapahirap para sa sinuman na makarating doon. Binanggit niya na maraming mga manlalakbay ang namatay sa Shadow Island sa paghahabol sa ligaw na kababalaghang ito, kaya't hindi siya sigurado kung paano nila susuriin ang mga guhong iyon. Ibinunyag naman ni Prinsesa Tilly na mayroong isang banyagang manlalakbay na kasalukuyang nagpapahinga dito sa Sleeping Island, siya ang unang nakatagpo ng mga guhong iyon, kaya't tiyak na siya ang mangguna sa kanilang ekspedisyon. At dito nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panunood.